Nagsimula ang kwento ng GMA Network sa founder nito na si Robert LaRue Stewart o mas kilala bilang si Uncle Bob. Taong 1943 nang pumunta si Stewart sa Pilipinas bilang isang war correspondent para sa United Press. Nagustuhan niya rito kaya nang matapos ang giyera ay nagdesisyon siya na manatili sa bansa. Noong 1948 ay nakilala at nahulog ang loob niya kay Loreto Feliciano, isang byuda galing sa Pampanga na pinakasalan niya noong 1949. Noong 1950 ay sinimulan ni Stewart ang isang maliit na radio station na DZBB sa ilalim ng itinatag niyang kumpanya na Loreto F.D. Hibedes Incorporated. Noong June 14, 1950, unang umere ang AM station na DZBB mula sa isang maliit na studio sa Calvo Building sa Escolta, Manila. Ito yung panahon mga kasangkay na Escolta pa yung pangunahing business district sa Maynila. Makalipas ang 5 taon noong 1955 ay inilunsad ni Stewart ang DZXX, isa pang AM radio station na nakatuon naman sa musika at naging unang pop music station ng bansa. Matapos ang 10 taon sa radyo ay nagdesisyon si Stewart na mag-expand sa telebisyon sa kabila ng limitadong kaalaman niya rito. Noong October 29, 1961 ay sinimulan niya ang Republic Broadcasting System o RBS TV Channel 7 sa ilalim ng call sign na DZBB-TV. Ito ang naging pangatlong TV network sa Pilipinas. Noong October 30, 1961 ay humarap si Stewart sa kamera bilang news anchor ng The News with Uncle Bob. Nahirapan ang RBS sa unang 5 taon nito. Mabuti na lang at may mga kaibigan si Stewart sa US na tinulungan siyang makakuha ng magandang deal sa mga syndicated TV shows. Noong 1960s ay nakilala ang RBS Channel 7 sa mga palabas gaya ng Combat, The Flying Nun, Gilligan's Island, Mission Impossible at The Man from Uncle. Gumawa rin ang istasyon ng mga sarili nitong palabas gaya ng unang local dance show sa bansa na Dance Time with Chito na itinampok ang bayaw ni Stewart na si Chito Feliciano at ang kanyang grupo. Pumatok ang palabas sa mga Pinoy at nagpasok ng pera sa network mula sa mga advertising. Sumikat din ang mga pambatang palabas sa Channel 7 noong 1960s gaya ng mga animated cartoons na Popeye the Sailor, The Gumby Show, at The Harvey Toons Show. Ginawa rin ni Stewart ang unang pambatang live TV show sa bansa na Uncle Bob's Lucky 7 Club noong 1961 na naging The New Uncle Bob's Lucky 7 Club noong 1980s. Isa to sa mga iconic na palabas para sa mga batang lumaki noong 1960s hanggang 1980s. Ipinalabas to noon tuwing Sabado ng umaga at dito nakilala si Uncle Bob bilang paboritong uncle ng maraming kabataan noon. Kayo ba mga kasangkay? Nanonood din ba kayo noon ng Uncle Bob's Lucky 7 Club? Ano yung mga hindi nyo makakalimutan sa palabas na to? Paki-share naman sa comment section sa baba. Noong September 21, 1972 ay idiniklara ng noon ay Pangulong Ferdinand Marcos ang martial law sa Pilipinas. Para matigil ang umano'y propaganda ng mga komunista, lahat ng network sa bansa ay kinuha ng mga militar. Lahat ng istasyon ng TV at radyo na kritikal sa gobyerno ay ipinasara kasama na ang RBS TV Channel 7. Noong 1974 ay ipinagbawal ng gobyerno ang mga dayuhang korporasyon at mga individual na magbay-ari ng mga media sa bansa. Kaya napilitan si Stewart at ang American Broadcasting Company na nagmamay-ari ng 25% ng RBS na ibigay ang kontrol nito sa 3 individual na sina Gilberto Duabit Sr. na nagtrabaho sa gabinete ni Pangulong Marcos, kasama ang accountant na si Minardo Jimenez at ang abogado ni Stewart na si Felipe Gozon. Sa ilalim ng pamumuno ng 3 ay inayos nila ang mga utang ng kumpanya, nag-focus sa mga local shows at ini-upgrade ang mga kagamitan ng istasyon. At bilang bahagi ng pagpapalit ng may-ari ng network ay pinalitan din ang pangalan nito sa GMA Radio Television Arts. Ang orihinal na kahulugan ng GMA ay Greater Manila Area na tumutukoy sa lugar na naaabot noon ng istasyon. Ganun pa man ay RBS pa rin ang ginamit na corporate name ng kumpanya hanggang 1996. Maraming malaking kaganapan sa bansa ang nangyari noong 1980s na nakaapekto rin sa GMA.
Noong August 21, 1983 ay pinaslang ang kilalang oposisyon ng administrasyon na si Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Halos hindi naiulat ang nangyari dahil hawak ng administrasyon noon ang mga media. Tanging GMA lang ang istasyon na nag-broadcast ng libing ni Ninoy. Nang sumunod na taon ay GMA din ang unang nagpalabas ng TV interview ng asawa ni Ninoy at noon ay kandidato sa pagkapangulo na si Corazon Cory Aquino. Noong 1984 din sinubukang kunin ng anak ni Pangulong Marcos na si Senador Amy Marcos ang GMA pero napigilan to ng mga executive ng network. Dahil dito ay tuluyan nang nagretiro si Uncle Bob at bumalik na sa Amerika. Naging malaki ang papel ng GMA sa nangyaring 1986 EDSA People Power Revolution. Sila ang unang network na nagbalita sa pagkalas ni na Fidel Ramos at Juan Ponce Enrile sa administrasyon. Noong 1987 ay binuksan ng GMA ang kanilang high-end live studio na Broadway Centrum. Ito ang naging studio ng mga variety show gaya ng Lunch Date, That's Entertainment, Vilma at GMA Super Show. At noong 1995 ay gumawa ng pangalawang studio ang network sa Broadway Centrum para naman sa noontime show na Eat Bulaga. Naalala ko tuloy nung unang beses pumunta sa Broadway Centrum nung nabunot ako na maging contestant sa Laban Ubawi ng Eat Bulaga. Kung interesado pala kayong malaman ang kasaysayan ng Eat Bulaga mga kasangkay ay nagawan ko na rin to ng video at ilalagay ko na lang yung link sa description sa baba. Halos kasabay ng pagbubukas ng Broadway Centrum ay mas pinalakas pa ng GMA ang kanilang local programming nang itinayo ang 777-foot na Tower of Power na nung mga panahon na yon ay naging pinakamataas na man-made structure sa bansa. Pagpasok ng 90s ay nag-focus ang GMA sa pagpapalawak ng kanilang international coverage na nagsimula ng ilunsad ang kanilang Rainbow Satellite noong April 30, 1992. Dahil dito ay napanood na noon ang mga programa ng network sa buong Pilipinas at sa Southeast Asia. Noong 1995 ay napili ang GMA na maging official broadcaster ng 1995 World Youth Day nang muling dumalaw sa Pilipinas si Pope John Paul II. Tandang-tanda ko pa to dahil halos ilang araw ding walang pasok noon nung dumalaw yung Santo Papa sa bansa. 1995 din nang simulang ipinalabas sa Channel 7 ang mga sikat na show na Eat Bulaga at Okay Ka Ferry Ko matapos tanggihan ng Tape Incorporated ang alok ng ABS-CBN na bilhin ang airing rights sa dalawang programa. Sa parehong taon din ipinakilala ng istasyon ang mga bagong shows gaya ng comedy show na Bubble Gang na pinangunahan ni na Michael B. at Ogie Alcacid. Andyan din yung talk show na Star Talk ni na Chris Aquino, Boy Abunda at Lolit Solis, pati na rin ang late night news program na Saksi ni na Mike Enriquez, Karen Davila at Mel Chanco. Pinasok din ng GMA ang film production noong 1994 nang itatag ang Cinemax Studios na kalaunan ay naging GMA Films noong 1998 at GMA Pictures noong 2019. Noong 1998 ay GMA Films ang nag-produce ng biopic film na Jose Rizal na noon ay ang pinakamahal na pelikulang Pilipino na ginawa at humakot ng maraming parangal at nominasyon sa iba't ibang award-giving bodies. Pagdating ng 1995 bilang paghahanda sa ika-45 taong anibersaryo ng istasyon ay pinalitan ang GMA Rainbow Satellite sa mas simple na GMA Network. Nang sumunod na taon noong 1996 ay formal na pinalitan ang corporate name nito na Republic Broadcasting System sa GMA Network Incorporated kung saan ang acronym na GMA ay nangangahulugan na ngayon na Global Media Arts. Noong taong 2000 ay nagretiro si Menardo Jimenez bilang presidente at CEO ng GMA at pinalitan ni Felipe Gozon. Sa ilalim ni Gozon, nakamit ng GMA ang tagumpay bilang isa sa dalawang nangungunang TV network sa Pilipinas. Kapuso, makulay ang buhay. Kapuso, magsama-sama. Kaisa tayo sa isip, kaisa tayo sa damdamin. Isa ang ating pangarap, makulay na mundo, maging lalong makulay. Ang buhay laging makulay, kung maganda ng tunay. Kumikinang, tumitingkad, tumilinaw, sumisid.
October 27, 2002 ay nagrebrand ang GMA Network bilang Kapuso Network. Gumamit din sila ng mga bagong slogan gaya ng Kapuso ng bawat Pilipino at Kapuso, anumang kulay ng buhay. Samantalang ang News and Public Affairs ng network ay ginamit ang slogan na Serbisyong Totoo. Isa to sa pinakamatagal na slogan na ginagamit para sa promotion ng isang news broadcast. Noong 2003 ay nagsimulang magpalabas ang GMA ng mga sumisikat noon na Asia Novela. Ipinalabas sa network ang mga Taiwanese drama gaya ng My MVP Valentine, Poor Prince at Lavender na nakakuha ng matataas na ratings. Ang network din ang unang nagpakilala ng mga Korean nobela sa mga Pinoy gaya ng Bright Girl, Endless Love, Autumn in My Heart at Endless Love 2, Winter Sonata na talaga namang pumatok sa mga manonood. At mula nga noon ay marami pang palabas galing sa China, South Korea at Taiwan ang napanood sa istasyon. GMA ang may pinakamaraming ipinalabas na matatagumpay na Asia nobela sa bansa. Ilan sa mga to ay ang Stairway to Heaven, Irene, Jewel in the Palace, Ate Kat, Jumong, Wang Jini at Coffee Prince. At syempre para sa ating mga anime fan ay hindi rin nagpahuli ang Kapuso Network. Noong 90s pa lang ay marami na akong napanood na cartoons at anime sa Channel 7. Ilan sa mga inaabangan ko noong 90s yung Disney Adventure tuwing Sabado kung saan ko napanood yung mga animated series gaya ng Darkwing Duck at Aladdin. Napanood ko rin noon sa Channel 7 yung mga classic anime na Voltes 5 at Daimos. At bagamat hindi sila yung unang nagpalabas, sa GMA sumikat yung mga Tagalog dub ng Slam Dunk, Ghost Fighter at Dragon Ball Z. Marami pang mga anime series na ipinalabas ang GMA na naging parte na ng kabataan ng marami sa atin. Kaya nga binansagan tong The Anime Authority. Ilan pa sa mga anime na inaabangan ko noon sa GMA yung Hunter x Hunter o kung basahin ko noon ay Hunter x Hunter, One Piece, Knockout, Pokemon, Mojako, Doraemon, Detective Conan, Gundam Wing, Flame of Recca, Lupin the Third at Cowboy Bebop. Nagpalabas din ng mga tokusatsu ang GMA gaya ng mga Kamen Rider series at Ultraman series. Noong 2004 naman, unang pinalabas sa network ang mga sumikat nitong programa gaya ng news program na 24 Oras, documentary show na Reporter's Notebook, reality competition show na Pinoy Pop Superstar, fantasy series na Mulawin, at ang magazine show na Kapuso Mo, Jessica Soho. Noong 2005 ay pumirma ng kontrata ang subsidiary ng GMA na CityNet sa Zoe Broadcasting Network. Mula 2005 hanggang 2019 ay ipinalabas sa istasyon ng Zoe na Channel 11 ang Quality Television o QTV na kalaunan ay naging GMA News TV at ngayon ay kilala na GTV sa Channel 27. Maliban sa Mulawin ay gumawa pa ng maraming patok na teleserye ang GMA noong mid at late 2000s gaya ng Darna, Marimar, Encantadia, Jezebel, Captain Barbell at Joaquin Bordado. Hindi rin matatawaran ang news and current affairs ng GMA lalo na pagdating sa documentaries. Isa sa mga lagi kong inaabangan at pinagpupuyatan noon yung mga documentaries ng Eyewitness. Andyan din yung investigador ni Mike Enriquez at yung sikat pa rin hanggang ngayon na Kapuso Mo, Jessica Soho o KMGS. Marami pa akong mga inaabangang palabas doon sa Channel 7 gaya ng comedy show na Cool Ka Lang nila Raymart Santiago, yung news magazine show na Extra Extra ni na Paulo Bidiones at Miriam Kiambao, yung morning show na Unang Hirit ni Igan Arnold Clavio, tsaka sinubaybayan ko din noon yung unang season ng reality competition na Starstruck. Kayo ba mga kasangkay? Ano yung mga inaabangan yung programa noon hanggang ngayon ng Kapuso Network? Paki-share naman sa comment section sa baba. Dahil sa pagsikat ng internet at ng mga video streaming services at website ay humina na ang telebisyon. Nawala na rin sa ere ang pinakamatinding karibal ng GMA na ABS-CBN matapos mabigong makakuha ng congressional franchise noong 2020. Kaya ngayon ay GMA na ang nangungunang TV network sa bansa. Gayunpaman ay nakipag-partner ang GMA sa dati nitong karibal para maipalabas sa Channel 7 ang ilang programa ng ABS-CBN. Kaya nga ngayon ay napapanood na ang sikat na variety show ng ABS na It's Showtime sa GMA na noon ay parang imposibleng mangyari. Ayon sa Nielsen, noong 2023 ay nanatili ang GMA na numero 1 sa lahat ng TV station sa bansa. Samantalang pumangatlo naman ang sister network nito na GTV.
29 sa 30 nangungunang programa sa TV ratings noong 2023 ay galing sa GMA na pinangunahan ng 24 oras at Kapuso Mo Jessica Soho. Ang mga flagship radio station ng Kapuso Network na DZBB Super Radio 594 at ang FM station na DWLS 97.1 ay parehong nanguna sa Mega Manila noong 2023 ayon sa Nielsen. Hindi rin naman nagpapahuli ang GMA pagdating sa mga digital content dahil patuloy na pinapalawak ng network ang presensya nito sa digital space lalo na sa mga social media platforms. Sa katunayan nga ay lumago ng 72% ang online ad revenue ng network noong May 2024. Ang official online channel ng network sa YouTube, Facebook at TikTok ay nakakuha ng 45.2 billion video views noong 2023 na mataas ng 38% kumpara noong 2022. Taong 2023 din bumalik ang GMA sa paggawa ng pelikula nang i-produce dito ang mga pelikulang The Cheating Game at Firefly. Ang pelikulang Firefly ay humakot ng parangal sa Metro Manila Film Festival at Manila International Film Festival. Pareho ding inilabas ang dalawang pelikula sa mga streaming platform. Ang Firefly ay mapapanood sa Prime Video, samantalang ang Cheating Game naman ay nasa Netflix. Mapapanood din sa Netflix ang mga primetime show ng GMA gaya ng Maria Clara at Ibarra at Pulang Araw. Ayon sa kasalukuyang presidente at CEO ng GMA na si Gilberto Duabet Jr., sa kabila raw ng mabilis na pagbabago sa industriya ay mananatili ang Kapuso Network sa pagsunod kung saan man pumunta ang mga Pinoy viewers, nasa loob man o labas ng kanilang mga tahanan. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng GMA Network? Pakishare naman ng mga kwentong GMA ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Happy New Year sa inyong lahat at thank you for watching.